Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-283 na kabanata. Ang matinding away ng dalawang pamilya. Nang gabing iyon, ang 20 taon ng Stedman family ay nagbigay ng bigla ang pag-atake sa Duque Casino, na pag-aari ng Clifton family. Ang mga ito ay winasak lahat ng kanilang nakikita, at ang mga bisita ay nagpanik. Maraming mga staff members ang na-injury, at 3 sa mga tauhan ng Clifton family ay malubhang nabugbog. Ang isa dito ay minadaling itakbo sa ospital. Hindi nagtagal ang balita ay nakarating sa pamilya Clifton. Si Rufus at ang kapatid na lalaki nito ay nag-uusap, habang hinihintay ang pagdating ni Jessup upang makisali. Nakatayo sila sa paligid ng living room, na may mga ilang kasamahan ng pamilya. Ang pintuan ng study room ay bukas, at si Jessup ay pumasok. Ang lahat ng mga mata nito ay nakatingin kay Jessup, at nag-usap sa isa't isa. Papa, ang Stedman family ay sobra na ang ginawa ngayong gabing ito. Nagmamakaawa silang labanan. Wala silang karapatan na pumunta dito, at subukan na agawin ang kontrol. Ang lakas ng loob nilang atakehin tayo. Dapat ay pinatulan na natin sila, noon pa. Sabihin niyo lang ang salita, at papatayin ko ang bawat isa sa kanila ngayon. Si Jessup ay umubo habang tumingin sa paligid. Ang usok ay bumara sa kanyang lalamunan. Ilayo mo sa akin iyan, at nagutos siya na kumuha ng tubig inumin. Ang lahat ay pinatay ang kanilang sigarilyo. Si Jessup ay umupo sa sofa. Hanggang ngayon ang Stedman family ay nag-iingat na angkinin ang ating mga teritoryo, wika nito. Pero nanatili ang paglakas ng kanilang puwersa. At ngayon ay malakas na sila upang wasakin tayo. Ang lahat ay nagsimulang magsalita. Papa, bakit iniisip mo na mataas ang Stedman family? E ano kung nasa malaking balita sila, sa paligid ng politika? Sino ang may pake? Hindi natin sila pwedeng hayaan na makuha ang syudad. Basta magbigay ka ng utos, at kaming bahala makipagtuos sa kanila. Tama. Eksakto. Ipapakita natin sa Stedman family na sila ay baliwala sa atin. Tumigil kayo, sigaw ni Jessup, nakatingin sa mga lalaking nagsasalita. Kung susundin natin ang gusto nyo, mamamatay tayong lahat. Yumuko sila, nakaramdam ng pagkapahiya. Si Jessup ay galit, at walang naglakas loob na sumabat dito. Ang biglaang pag-atake ng Stedman family ay pagde-declare ng giyera, wika niya. At ibig sabihin ay confident sila na makokontrol ang Baltimore. Sa mga nagdaang taon, napagtanto ni Jessup na lumalaki ang ambisyon ng makapangyarihang Stedman family. Pero wala siyang ginawa na kahit ano tungkol dito. Palagi niyang alam na matatapos ito sa madugong labanan sa pagitan ng parehong pamilya. Kaya hindi siya nabigla sa mga nangyari. Ngayon ay kailangan niyang i-consider kung paano mananalo sa kanyang giyera. Ang telepono ng living room ay nag-ring. Ang numero ay palaging na-screen ng assistant ni Jessup na hinahayaan ng ilang tawag. Si Jessup ay may hula kung sino ang tumatawag. Tumingin ito kay Rufus na naglakad palapit sa telepono. Hello, wika ni Rufus. Ito so Rufus. Hello Mr. Clifton. Boses ito ng babae. Ako ang assistant ni Chris Stedman. Si Mr. Stedman ay gustong bisitahin ang iyong ama, bukas ng gabi. Si Rufus ay tumingin kay Jessup na inaasahan ang tawag, at alam na kung ano ang sasabihin. Bukas, sige. Maraming salamat, wika ng assistant. Si Mr. Stedman ay gustong makita ka bukas. Paalam Mr. Clifton, at tinapos na ang tawag. Si Chris ay bibisitahin ka bukas ng gabi, wika ni Rufus, habang papalapit kay Jessup. Ang iba ay nagagalit kay Chris dahil may lakas ng loob itong harapin si Jessup pero wala silang sinabi. Nag-aalala na baka sigawan muli sila ni Jessup. Si Jessup ay huminga ng malalim, at inisip kung paano ihahandle si Chris. Rufus, ano sa palagay mo? Tanong niya. Ang Stedman family ay tiyak na kumilos na. Sagot ni Rufus. Obvious na hindi sila nag-aalala tungkol sa paghihiganti. Sa ngayon, sila ay nagpapalaki ng teritoryo, at kinuha ang ibang mga pamilya. Ang ating pamilya ay nag-ooperate na sa Baltimore, halos 100 taon na, at mas malakas pa rin tayo sa kanila. Pero sa lumipas na 2 taon, tumawag sila sa Blood Brothers Gang, wika ni Rufus. Sa pag-atake ng pusa. Malamang ay nagtagumpay sila na makuha ang suporta ng Blood Brothers Gang.
Ang Blood Brothers Gang ay maraming magaling na fighter. Kung ito talaga ang nangyari, ay nasa gulo tayo. Walang kwenta, sabi ng isang tao. Sigurado na ang Blood Brothers Gang ay matitibay pero ang ating pamilya ay malakas. At tayo ay kumuha ng sarili nating martial experts. At nasa atin si Paul Novak. Madali niyang matatalo ang kahit sinong magbabante sa ating pamilya. Oo, pagsang-ayon ng iba. Ang Blood Brothers Gang ay walang laban kay Paul. Karamihan sa mga ito ay nakita ng Mac ipaglaban si Paul, at confident sila sa abilidad nito. Pero si Jessep at Rufus ay nag-alala. Alam nila na si Paul ay tinalo ni Alex sa nakaraan. Kaya sila ay nahihinaan sa kakayahan ni Paul. Ang lahat ay lumabas, wika ni Jessep, kailangan niya ng katahimikan. Maliban sa iyo Rufus, manatili ka. Lahat sila ay nagpaalam kay Jessep at umalis. Si Jessep at Rufus na lang ang naiwan sa kwarto. Sa palagay mo ay makakaya ito ni Paul? Tanong ni Jessep. Sa nakaraang buwan, sinabi ko na oo, wika ni Rufus. Pero ngayon, hindi ko na maigagarantiya. Pagkatapos ng lahat, bago ako pumunta sa Washington DC, puno ang aking confidence sa kanya. Pero siya ay natalo. Natatakot ako na ang kasaysayan ay maulit muli. Si Jessep ay tumahimik at sumang-ayon kay Rufus. Noong huli, ang kanyang pagkatalo ay hindi nakaapekto sa ating pamilya. Pero ito ay naiiba, wika ni Jessep. Kapag natalo tayo, ang negosyo ng pamilya ay mawawasak. Si Jessep ay hindi natatakot na mawala ang kanyang yaman. Ang ikinatatakot niya ay magmukhang mahina sa harapan ng kanyang pamilya. May isang tao na pwedeng makatulong sa atin, wika ni Rufus na nakatingin kay Jessep. Tumaas ang kilay ni Jessep. Alam niya na ang tinutukoy ni Rufus ay si Alex. Pero nanatili itong tahimik. Si Alex ay kailangan protektahan si Debbie, at kung tutulong ito sa Clifton family, sa kasalukuyan nilang problema. Kailangan itong iiwan ang kanyang posisyon bilang security guard sa Johns Hopkins University. At kung may makakaalam ng pagkakakilanlan ni Alex, mabubunyag din si Debbie. Alam ni Jessep na mapanganib para sa lahat na malaman ang tungkol kay Debbie. Naging mapait sa kanya ang pagkamatay ni Cynthia. At hindi siya papayag na may mangyari na kahit ano sa nag-iisang anak nito. Papa, naiintindihan ko, nag-aalala ka sa kaligtasan ni Debbie, wika ni Rufus. Pero ang usaping ito ay buhay at kamatayan. Hindi natin pwedeng hayaan masira ang legasiya ng ating pamilya. Tumingin siya sa kanyang papa, nag-aalala na baka hindi ito ang tamang desisyon. Sa palagay ko ay sasang-ayon din si Cynthia dito, pagpapatuloy ni Rufus. Sigurado ako na siya at si Debbie ay gusto na protektahan ni Alex ang ating pamilya. Si Jessep ay nakaupo pa rin, at ang pakiramdam ay naalog. Hindi niya lubos maisip na ang legasiya ng Clifton ay mawawasak pero hindi niya alam ang gagawin. Isa pa, wika ni Rufus. Kahit na si Alex ay lumaban para sa atin, hindi ito magdudulot ng kahit anong problema. Baka ikaw ay nag-aalala sa wala. Bilang pinuno ng Clifton family, kailangan mong gawin ang pinakamakabubuti sa lahat. Si Jessep ay bumalik sa kanyang pag-iisip. Ito ay mahirap na pagpipilian. Kailangan niyang protektahan ang legasiya ng pamilya. Pero siya ay naging responsable sa pagkamatay ni Cynthia, at hindi niya kaya na ibuwis rin ang buhay ng anak nito. Huminga siya ng malalim at nakapagpas siya. Kausapin mo si Alex, at sabihin mo na lumaban siya para sa atin, wika nito. Pero kapag tumanggi ito, ay huwag mo siyang pilitin. Sige, sagot ni Rufus na medyo nakaramdam ng pagiging excited. Sabihan mo siya na pumunta bukas ng gabi para sa isang hapunan, wika ni Jessep na sumando, at ipinikit ang mata. Ngayon ay umalis ka na, medyo pagod ako, kailangan kong magpahinga. Sige dad, at pagkatapos ay umalis sa bahay, at tumawag kay Alex. Si Alex ay tapos na sa kanyang shift, at nang naglalakad na siya patungo sa kanyang dormitory, nang biglang nagring ang kanyang cellphone. Hello Mr. Clifton, wika nito. Mr. Ambrose, kasama mo ba si Debbie? Maingat na tanong ni Rufus. Hindi, pero siya ay ligtas. Sinamahan ko siya pabalik sa kanyang dormitoryo. May maitutulong ba ako sa iyo Mr. Clifton, wika ni Alex. Ang papa ko at ako ay gustong imbitahan ka sa isang hapunan, bukas ng gabi, wika ni Rufus. Ito ba ay tungkol kay Debbie?
Hindi natin ito pwedeng pag-usapan sa tawag. Bukas natin ito pag-usapan, wika ni Rufus. Magpapadala ako ng sasakyan upang sunduin ka. Mas mabuti kung walang makakakita sa iyo papunta dito, at tinapos na nito ang tawag. Si Alex ay nag-aalala kung ano ang gusto nila. Siya at si Debbie ay kakarating lang sa Johns Hopkins University, ilang araw ang nakalipas. At pagkatapos ang Clifton family ay gusto siyang kausapin tungkol kay Debbie. Ano ang nangyayari? Iniisip pa rin niya ito habang pabalik sa kanyang dormitory. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.